Yung music natin ngayon, Oh, hi energy! Balik po ang programang Pambansang Almusal Weekend Sunday Edition. Ito po inyong mga lingkod. Miss Horizon Chaser, happy morning po muli. At sa pangalan ni Raymer Coral, ito po si Bel Surara. Happy morning dapat ay Hi, energy. Energy. Talaga high energy po ngayon, Miss Bel. Energy. Dapat kasi kahit wala tayong pera. High energy tayo. High energy pa rin. Diba? Ganon. Napapansin ko yung mga music natin balik tayo sa ating talakayan. Siyempre, batiin po na natin yung mga nag-effort na gumastos ng load para lang ma-text ang ating pong Radyo Agila. Ayan, si Mr. Ben ko nasa Cebu City na po ngayon. At kahit daw kasi mapakinggan niya yan sa Facebook. Ayan. Batiin daw natin siya. Batiin natin ng maayong buntag sa inyong tanan. Siya ang may-ari ng Baby Peanut Butter. Uy, pahingi kami dyan. Pwede naman po. Pwede namin kayong i-guess sa ating mga programang pang-negosyo. Meron tayong mamaya magsisimula na alas 8 hanggang alas 9 ng umaga ang Men in Business. Ayan, gising na rin ang ating arkitekto ng buong mundo na walang iba. Kundi si Architect Errol Supremo. Ang loving husband. Napakabait. Salamat sa pandesal na may palaman. Sir Errol Supremo. Matatapos na yung design dito. Ayan, maraming salamat, Sir Errol Supremo na nakikinig. Kasama niyo ba si Ian dyan? Hi, Ian. Ian. Si Ian, si Shen. Yan na, Shen. Si Manang Baby. Manang Baby. Hindi ka nagpadala ng ulam. Si Jonathan. Jonathan. Yung bagong architect. Yung bagong architect. At si EG, si Denzel, gising na rin yung mga batang huwaran ng bansa. EG at Denzel, pambansang mga bata yan ng Errol Supremo. At si Tech Figueroa, nakikinig din. Happy morning. Ayun. Yan. Okay, sa iba pang mga issues na ating tatalakayan, Miss Horizon Chaser, ano pa ang mga napapanahong issue ngayong panahong ito? Napakarami, sige. Oo. Pero syempre mainit-init yung pork barrel, di ba? At marami na tayong natalakay sa pork barrel. Beef barrel. Beef barrel naman beef kaya. Beef barrel naman kaya. Ano nga ba? Pero ngayon kasi ay araw ng linggo. Katulad ng ginagawa ni Mr. Raymer Caral, ay nagbibigay siya ng tips. Halimbawa, tips sa mga naglalakbay ngayon. Ay, oo. So, dapat pag naglalakbay ka, tulad kahapon, may plano po kami na pumunta ng Pangasinan. So, nangyari? Iniisip ko na syempre yung mga kailanganin para sa paglalakbay. Ano ba ang mga kakailanganin pag maglalakbay, Miss Horizon? Halimbawa, Miss Bell, kapag may dala ka sasakyan, syempre, hindi maiwasan or hindi natin alam kung anong mangyayari sa kakalsadahan habang binabaybay mo ang 6 na oras ng pagbibiyahe. Kaya dapat handa po tayo dyan. Andiyan yung mga gamit ng pag naplatan ka, may extra kang gulong. At dapat pa-check up po muna ng mabuti. Yung gas, tubig, langis, yung gulong mo, baka maluwag-luwag na yan. Magulat-gulat ka, nauna pa ang gulong mo sa'yo doon sa paruroonan mo. Diba? So, yan, hindi natin alam yung mangyayari kasi. Sa isang madaling salita, dapat alam nila ang blow bags. Alam mo ba yan? Oo. Letter B. B. As in boy. Hindi. B. Victory. Hindi. Ibig sabihin, yung blow bags, yan yung dapat tatandaan ng mga driver. Na kompleto na battery. Oo. B, battery yun. As in boy tapos, L, lights. Check natin. O. Yung blow bags, oil. Yung langis ng sasakyan, yung W is water. I-check din natin yung water. Yun. Dapat alam yun. Kasi lagi ka naglalagbay. Blow bags. B-L-O-W. The blow bags. Yung may mga, ibig sabihin, bawat letter. Halimbawa, yan. Dapat isulat na yan, nakapaskil na sa tahanan. Sa mga naglalakbay, yun, battery, lights, oil, water, tapos, ang ating pong gas, air,
resort. Ayan, kasi hindi natin alam. Ayan. Blow bags po, tatandaan po natin. Yan ay dapat alam ng mga naglalakbay, mga driver, lalo na. Uy, lalo na si Kare, may daladalang sasakyan niya. Yes. Ikaw din, lagi may dala ka sasakyan. At si Sir Errol Supremo. Blow bags po, di po ba, Sir? Okay, another hot topic, hot issue. Yun pa rin sandamakmak na iba-ibang Sige. sa pork barrel. Sige, go. Yung NBI natin, pinitik nga yan yung pork scam na yan, na kung saan nga ay kasabay daw dyan yung talagang tinitiyak nila na hindi na gamit sa anumang uri daw ng kabulastugan yung Priority Development Assistance Fund, yung PDAF, o mas kilala sa tawag na pork barrel. Ayan. So, kaya daw, sabi dito, pinagsabayhan nga yan, etong si Senator Coco Pimentel, etong NBI, na iwasan maglabas ng mga detalye na kung saan ay isinasagawa dyan yung mga investigasyon nga. Lalo na kung ito nga daw hindi beripikado kasi baka nga naman may mali, at yung mga matitino natin dyan, baka nga naman madamay pa. Hindi naman kasi natin lahatin din, Miss Bell. Meron naman talaga na ginagamit sa tama ang kanilang pork barrel. Ayan. At masaya na sila sa maliit nilang commission. Oy, aminin talaga meron yan. Diba? Pero at least hindi ganun kalakihan na nababalitaan natin na tinatawag nilang 65-35. Alam mo ba yun? Hindi ko alam yun. Alam ko yun Alam mo naman, pag sa pera, mahina tayo dyan 65-35. Ano ibig sabihin nun? Ang 65, hati-hati yan. Kay mayor, kay contractor, kay alipores, at yung mga mangingikil pa. Ayan bago mo pagpatuloy yan. Mami Beck Lozano ng Navaliches nakikinig. Happy Mami morning! Beck, happy morning. Mag-share ka po. Kung ano pong gusto mong i-share sa amin na mga comments, sa amin pong tatalakayin o tinatalakay, pwede rin kayong mag-share ng pagbate. Mamaya, Mami Beck, i-text mo yung number mo po sa akin, yung landline mo, Mami, para ikaw po ay mag-share ng recipe sa programang Kain Tayo. Alas 11 po yun hanggang alas 12 po ng tanghali. Ayan. Alam mo din, isa sa mga hot issue ngayon, yung nag-text sa atin, yung tungkol sa ID system. Yung pang pagkakaroon ng ID ng mga Pilipino. Ikaw ba, Miss Horizon, anong reaction mo? Sang-ayon ako dyan, Miss Beth. Pero ang dami na nating mga IDs. Sige. Pero, di ba dati meron tayong postal ID. Yun, medyo okay na rin naman yun kahit papaano, di ba? Sige. Ang dami nating ID, ang dami nating dala-dala. So, dapat isa na lang, lahat naroon na. Sama-sama na yung ID na yan, mga valid ID na yan na tinatawag. Si Mami Beck Lozano, alam mo, meron niyang ID, Senior Citizens ID na lagi niya talaga nagagamit. Yan, isa ring ID yan. Isa ring ID yan. Ang dami, yung wallet natin. Pero yung pinaka-national ID system na binabanggit ng ating pong pamahalaan, kailangan pa ba yun? Kasi merong mga nagsasabing... Walang problema. Kailangan natin. Pero pagsaksakin na lahat sa isang ID. Ay, nasaksakin. Oo, isaksak mo yan sa kanilang Pag-isahin. Oo, diba? Hindi kailangan yung pababawin ng konti para maintindihan nitong ating mga masa na mga kababayan natin na ordinaryo lang. Kasi pag sinabing saksak, kasi ang Malacanang, gusto nilang pag-aralan yung panukala para sa national ID system. May agam-agam kasi ang Pangulo, baka doon kasi matamaan ng nasabing ID system ang privacy ng isang Pilipino. Anong say mo doon, Miss Horizon? Pwede rin. Pero pag-aralan nga ng mabuti. Kasi ako sang-ayon ako na isa lang ID. Kasi ang dami-dami mong dala-dalang ID sa wallet mo. Oo, pag-isahin na lang. ID. Oo, pero yung passport, iba yun. Iba siguro yun. Mga tatlong mga valid ID lang dala natin. Valid ID? Sige. Yung passport. License iba yan. Kasi hindi naman lahat ang driver, di ba? Pero ang pagsasama-samahin dyan, yung postal ID, yung NBI,
Ay, NBI? Hindi rin kasi baka iba kriminal. Yearly kasi yan. Yearly pala yan, hindi pwede. PhilHealth natin, yan, SSS. yan. Mga yan national magkakasama ID yan dapat. No? Ayan. Alam mo, yung layon din ng panukalang pagkakaroon ng national ID system para matigil na rin yung red tape at saka mapataas ang productivity ng mga Pilipino. Tama. Diba? Kaya naman si Miss Horizon, pero may pondo na naman. Siya. May pondo na naman dyan na ibig sabihin may gagastusin. Oo, may gagastusin. Kasi magkano ba yung ID ngayon? Magpagawa ka nga doon sa nasa 40 pesos, 35 pesos. Ang alin yun? Yung? Paggawa ka ng ID sa paprint ng ID. Paprint ng ID? Mga materyales doon. 40 pesos? Oo, pero ang totoo, 20 pesos lang yan. Hindi ba kasi sinasabi mo yung pagpapalaminate, 20 pero ang babayaran pesos. ng taong bayan, di ba ang postal ID natin, magkano binabayad natin? 100? Hindi ko alam, hindi ko nagpo-post. Kompleto na, tagal na ng postal ID ko Manang baby, magkano na ba yung bayad mo sa postal ID mo? Si Manang baby ba nagluluto sa ngayon? Opo, masarap ang lulutuin niya ngayon. Ano bang Ituwento niya sa'yo mamaya. Sige Manang baby, tawag ka hindi, dito turo ko kasi sa kanya mamaya. Special yun mamaya, patatawagin ko sa'yo para may i-share po natin sa ating mga kababay, mga suki mo na may magluto. Yun Ayan. Sa mga nasa lansangan ngayon na nakikinig sa atin, maraming nagda-drive. Ingat po Kasi ang daming aksidenteng nagaganap, lalo na kapag madaling araw, papaliwanag ang sikat ng araw. Tama. Dito lang sa may lalo na dyan sa Laguna City rin, sa ating kaibigan dyan si Myrna Katigbak, yung may landscaping. Miss Myrna Katigbak. Invited tayo. Yes, ang tagal na kaya niyan, Miss Horizon. Napakatagal ng imbitasyon niyan. Mga isang buwan na. Doon mo matitikman yung baboy ramo na lechon. Sama ka, Rick. Eric, sama ka. Ba? Baboy ramo yun sabi ni Eric, kailan naman kaya yun? Buong team ng GCC na lang. Kailan naman kaya yun? Naku, walang magpo-program dito. Wala, hindi pwede. Lahat kakain ng baboy ramo. Ate Myrna. Ayan. Miss Myrna Katigbak ng Laguna. At dyan sa Laguna, marami rin nakikinig dyan. Belated happy birthday kay Sir Mayonel Taal. Sir Mayonel, belated po. Ayan. At saka sa Nueva Ecija, si Sir Nelson Manyebog at ang kanyang butihing may bahay, si Ma'am Zarna, na nakikinig ngayon. Happy morning po. O yung kaibigan natin sa media. May programa sa US, sa New York, si Mr. Salvo. Happy morning sa iyo dyan po, Fiorelio Salvo. Yan. Mga Batikano nating mga mamamahayag yan na nasa ibang bansa na doon na nila pinagpatuloy yung kanilang paglilingkuran. At si Rapi Rico, nakikinig din. May bagong negosyo. Hi, Rapi! Anong negosyo? Interviewin kita. Pagkain. Ako yan ang interviewin mo kay Rapi. Interviewin kita, Rapi. Okay, marami pa po kaming tatalakayin ni Miss Horizon Chaser sa amin pong pagbabalik. Ano pang issue? Wag na raw, sabi ni John, wag na raw pork barrel. Ano na daw tayo sa pork barrel? Babad na babad. Wala ka na iba? Yun lang ang inanong mo. Oras po natin sa buong kapuluan, alas 7:45 na po ng umaga. At ang time check na yan, hatid sa inyo ng King Plus. Cleans in between the teeth. Sarap ng ngiti, hindi ka bungi. King Plus! Ayaw ng tinga. Yes! Kaya ng ibang issue ikaw? Yes! Ayaw ng pungi. Yes! Ayaw ng pustiso. King Plus Mall! Laging malinis, bawat pagitan ng ngipin. Life is sweet with teeth complete. King Plus! Pambansang almusal. Kala ko dito si Ray Mercado. Ayan, isa pang pinag-uusapang issue sa kasalukuyan, mga kaibigan, mga ginigiliw naming taga-subaybay, itong kasambahay law, yung para naman po sa mga kasambahay natin. Yun nga, pansamantala, pinagpaliban po ng DOLE, Department of Labor and Employment, yung pagpapatupad ng Unified Registration System para sa kasambahay law. Bakit kaya
pinatigil o pinapaliban muna. Kasi ayon po kay Secretary Rosalinda Baldos, dapat daw Miss Horizon Chaser, hintayin muna yung lagdaan ng Memorandum of Understanding ng Social Security System, ng PhilHealth, ng Pag-ibig, bago daw po yung implementasyon ng Unified Registration. Kasi alam mo, halimbawa ikaw, may sa Horizon, meron kang katulong, bagong papasok sa'yo ng katulong. Kailangan, bago sila pumasok, meron kayong Memorandum of Agreement. Alam din ng yung kasambahay, magiging kasambahay, kung ano yung kanyang mga karapatan. Tama naman. So, wag agad-agad naman, kasi ang daming pag-a-adjust, ang daming halimbawa, yun nga, yung nag-a-apply na yan, no? Okay kung ngayon siya, bago pa lang mag-apply. Paano yung mga dati na, katulad na lang sa amin, si Maatbel Baby, na dati ko ng kasambahay. Meron na kaming, kasi si Manang Baby. Hindi, ilang taon na siyang nasa inyo? 2 taon na siya sa amin. Matagal-tagal na. Pero nga, di ba, magkano lang naman ang sweldo ng kasambahay? Nasa 3,000, 3,500. Pero ang ginawa nga natin, ay tinaasan na nun. Pero wala pa yung, na yan, yung panukala ng, para sa kasambahay. Pero pinatupad na namin nun. Para naman sa ganon. Ibig sabihin, may SS na siya. Hindi ko alam kung meron. Hindi, kasi pero ngayon, I mean, yung sweldo ng isang pinatupad nyo na yung sweldo. Tapos may oras, yung pag-uwi, may day off, may half day, 1.5 araw sa isang linggo, ang pahinga ng aming kasambahay. Kaya nung dumating itong panukala, sipin mo, dadagdagan mo pa yung batas na pinatupad mo. Ang hirap para sa isang katulad natin na ordinaryo lang na mga na kumikita, Kasi sa pang-araw-araw pa lang ng pamumuhay natin, Miss Bell, napakalaki na po ng gastusin, di ba? Ngayon, biglang pinatupad tong panukala na to. Ang hirap mag-adjust ng mga may bahay, yung mga amo, may amo na nagpatupad na ng maayos naman na salary para doon sa kasambahay. Kaya tama naman na bago ilabas, talagang kompletuhin mo na lahat, ayusin mo na lahat bago yung implementasyon na yan ng itong Unified Registration. Kasi diba? Sa ilalim kasi ng panukala, mga kaibigan, dapat po pupunan ng mga employer yung single form ng kanilang kasambahay. Kung meron kayong kasambahay, sa mga nakikinig, para i-enroll po sila. Kung wala po silang SS, kailangan magkaroon sila ng SS. Kung wala silang PhilHealth, dapat meron po silang PhilHealth at yung Pag-ibig Fund. Kaya ngayon, yung mga pumapasok na kasambahay, medyo may dating na rin. Kasi bakit? Magiging katulad na rin sila ng kanilang mga amo na may mga privileges, SSS, pwede na silang mag-loan dyan kapag sila ay member na, gayon din sa Pag-ibig. At meron na rin silang sa kapakanang pangkalusugan yung PhilHealth na kapag sila ay na-hospital, pwedeng sagutin ng PhilHealth yung kanilang gagastusin. Provided po, dapat magkasama po ang kasambahay tsaka yung employer. Maganda yan kasi, di ba yung wala pang ganyan na implementasyon para sa kasambahay, Miss Bell. Minsan, ang problema ng ating kasambahay sa kanyang pamilya ay naaako pa ng kanyang amo. So, napakabigat noon, di ba? Siyempre naman, kapag magsalita lang yung ating kasambahay na, uy, may sakit ang anak ko. Ay, namatayan kami. Wala naman magbingi-bingihan ka. So, unlike meron na nitong PhilHealth, Pag-ibig, at yung SSS, na sila po ang magbibigay para doon sa pangangailangan ng ating kasambahay. So, ligtas ang bulsa ng amo, diba? Ngayon naman, kapag Miss Bell, katulad namin na i-budget na yung pera sa panggastos mo buwan-buwan kasama kasambahay. Then madagdagan yung sweldo pa, parang ang hirap na nun. Hindi naman pwede na basta lang paalisin mo yung kasambahay para lamang doon sa batas na pinapatupad ng ating pamahalaan. Diba? So, medyo mahirap po sa mga amo na mag-adjust ng gano'n, kasi nga mahirap po ang buhay. So, marami po tayong pinagkakagastusan. So, dapat talaga po ay talagang masaayos ng mabuti yung implementasyon ng Unified Registration. Para naman po patas po yung batas natin.
At para naman po doon sa ating kasambahay din, ay makapag-adjust din po sila at makikita rin nila kung gaano rin sila kahalaga sa ating lipunan, na may mga batas pala na para sa kanila po sa kinabukasan po nila. So, may iwasan na rin po yung mga amo natin dyan na sinasamantala itong ating mga kasambahay. At marami na po talagang naging problema na pagsasamantala sa ating mga kasambahay, lalo na po mga galing sa probinsya, mga hindi po nakapag-aral, yung mga hindi po marunong magbasa, magsulat. So malaking bagay po ito para sa ating kasambahay, yung implementasyon na ilalabas ng Unified Registration. Pero dapat nga kumpletuhin po muna nila. Okay, binabati muna po natin yung ating mga kaibigan dyan sa Hong Kong muli, lalo na kay Miss Lani Lee. Happy morning po. Maraming salamat sa pagpatuloy na pagsusubaybay sa YouTube, sa Facebook. At sa mga plug lady, nandiyan po si Laila Didal. Maraming salamat din. At syempre po ang ating mga kaibigan pa dyan, si Chari De Luna. Happy morning. Yung ating Green Apple. Happy morning, Miss Amy. Happy morning din po sa inyo lahat. Jojo Del Rosario at si Richie. Naku, abangan nyo po sa ating Shopper's Talk next week para po doon sa What's In, What's New, para doon sa mga constructor po natin na hirap na maghanap ng mga materyales. Meron pong magandang programa tayo o segment sa What's In, What's New, para po doon sa mga makabagong materyales dyan po sa ating mga contractor, na kung saan hindi nyo na po problema kung ano pong nais ninyo na materyales na mahirap bilhin, no? At akala mo sa ibang bansa lang nagagaling, kayang-kaya na po natin yan na gayahin. Kaya abangan nyo po yan sa ating Shopper's Talk next week, yung ating What's In, What's New para sa construction materials. Natin, nag-store pa yan. Sige, isa pa. Dito naman sa kabila, Rain. Gwapo, no? Gwapo ng batang yan. Mana sa daddy. Mana sa daddy. Ayun na. Thank you, Rain. Okay, nako, Miss Horizon, tingnan mo ang gwapo ng ating photographer. Ating photographer, mana sa daddy. Uy, alam mo, Miss Bell, tama yung Miss Bell. Dapat na mga bata sinasama din sa trabaho. Ayan, isa pa picture. Ayan, daddy po. Wow, very good talaga naman. Mahalikan ka ni Miss Horizon yan. Ang pogi. Gwapo. Uy, marunong kumanta yan. Rainlad, pabatiin mo na natin siya. Papakantayin ka yan. Pabati ka dyan. Good morning sa'yo, Rainlad. Happy morning. Happy morning. Happy morning po. Happy morning, Rainlad. Kasi si Miss Horizon Chaser, alam mo, hindi pa niya naririnig na kumanta ka. Siya gusto ko marinig. Ano na siya, nakasama sa concert. Talaga, Daniel Padilla, yes. Diba? Ayan, sige nga, sampulan mo. Sampulan natin yung Pusong Bato, Rainlad. Para sa mga nakikinig ngayon, narito po si Rainlad Agustina. Okay, palakpakan natin yan. Sige, kanta ka. Go. Sige, go. Sige. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Yun, no? Akala ko'y ika'y langit, yung pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon iniwan mo? Ang galing! Guwapo na! Isa pa! Parang Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, hindi rin makatulog, buhat ang iyong lugoyin. Kung ako'y muling iibig, sana maging katulad mo na may pusong bato. Ay, ang galing! Very good! Nice! Ayan na, Miss Horizon. Alam mo na. Hindi, alam mo na kung sino imbitahan mo pag may okasyon sa inyo. Oo nga. Rainlad Agustin yan. Galing. Nagko-concert na yan. Ganon? Oo naman, galing, no? Oo. Nasa magulang kasi Nasa magulang yan. At Mana saka Bibo. Bibo yung bata. Oo nga.
Alam mo, tama yun, Miss Bell. Talagang sinasama ang mga bata kung saan nagtatrabaho ang mga magulang para, nasasanay na sila sa, kung anong ginagawa ng kanilang mga magulang. Ayan, meron daw siyang pahabol. May babatiin. Meron siyang babatiin. Dito ka naman kay Miss Horizon. Doon ka naman kay Miss Horizon. Para napapanood ka sa Facebook. Sige, ayan, Dito. Yan, lapit ka dyan. Sige, Mr. Rainlad Bulilit. Sige, go. Tumakita ka dito sa camera. Ayan, tingin ka dito. Ayan. Manood po. Ayan, sige. Hi. Go, sige. Manood po kayo nung kay Angeline Quinto concert with Alden Richard sa Lipa Cultural Center. Wow! Kailan yun? Sige, kailan yun? Kailan? Kailan yun? Sa September 14 po. Wow. September 14. Ako, bibigyan mo kami ticket ni Miss Horizon. Bibigyan mo kami Renlad, Pupunta kami sa Batangas, ha? Sige po. Ayan, sige daw, Magkano ba ticket mo? Magkano ba ticket mo? Hindi ko pa po alam. Sige, tanongin mo kay Daniel Padilla. Paano bumili ng ticket? Paano bumili ng ticket? Dito na lang. Tumawag na lang daw po sa 0921-737-2282. Wow! Yan ang kukunin natin sa susunod na mag-concert tayo, Miss Horizon, Sigurado, minuto na lamang po ang nalalabi at nais nating batiin ang ating mga taga-subaybay dyan sa Santa Lucia. Happy morning po kay Sir Astor at Ma'am Reyna Soriano. Pinababati po nila ang kanilang mga magulang na nasa Nueva Ecija, si Nanay Ine at Tatay Idring Soriano, gayon din po si Tatay Cosme at Nanay Edna Castillo, gayon din po sa mga nasa Talavera, nasa Bitas, nasa Gapan. Hello and happy morning ikaw, Miss Horizon. Happy morning po muli sa ating mga masusugid na taga-subaybay sa Facebook, sa YouTube. Maraming salamat din po. At talaga nagpapasalamat sila, Miss Bell, kasi nga daw talagang napapakinggan pa nila tayo kahit nasa ibang bansa sila. Ayan. So maraming salamat po. Mga taga-Angono Rizal, maraming salamat muli sa pakikinig. Mamaya 10 to 11 pa po mapapakinggan nyo ang inyong lingkod sa Shopper's Talk at talaga pong maganda ang ating pag-usapan. And of course, sa mga taga General Trias Cavite, kay Nanay Nita at Tatay Rick Hilario, maging kay Jet Hilario, na ingat-ingat ka Jet, pabalik na siya dito sa Metro Manila, kay Jeneline at kay Lee Hilario. Jennifer, hello po sa inyo dyan sa General Trias Cavite at sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa Radyo Agila. Ayan. Wala na po kaming oras. Mamaya ay muling magkarinigan programang Health Watch 9 to 10, and then po isusunod po agad dito sa programang Pambansang Almusal Weekend ang Men in Business. Mga negosyante, kailangan pakinggan ninyo ang programang ito para umunlad ang inyong negosyo. Salamat sa ating nakatuwang sa technical side si Eric Erbite. Ito po ang inyong mga naging tagapagsalita sa umagang ito. Horizon Chaser po. Happy morning at maraming salamat. At Bel Surara sa pangalan ni Rainmer Caral dito pa rin sa programang Pambansang Almusal Weekend.